Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay may bago na naman po tayong topic. Ang title po nito, China, iyak nang nagtakbuhan sila sa takot. USA bomber akmang bobombahin na ang China. Practice lang. Mula po to kay Mebs Castle, no? Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ilalagay ko po ang link ng kanyang channel sa description. At huwag nyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po may bago po tayong upload. Simulan na natin to, let's do this. Sobrang nakakilabot ang tagpo. Muntikan pang magkabombahan. Lumipad kasi ang B-52 bomber aircraft ng Amerika sa military base ng China sa South China Sea. Ayan lang. Talagang nakakapinindig balahibo ito. Kasama ng bomber ang reconnaissance plane ng Philippine Air Force. Dito pinasok lang naman ng US at Pilipinas ang military airspace ng China. Maraming salamat po, no, sa US po sa pagsuporta po sa aming bansa. No, nananatili po ang alyansa po ng US at po ng Pilipinas, no, at salamat din po sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po gumagawa po talaga siya ng paraan para po maprotektahan po ang ating bayan, no. Hindi po tulad po ng mga dating nakaraang administrasyon na talaga pong halos ibenta na po ang ating bayan, no. Grabe. Gagawin pang probinsya halos ng China ang ating bayan, nako. Diretso natin. Grabe no, parang akmang aatake na tayo. Literal na umiiyak dito ang China. Sa sobrang takot nila, pinagbanta ang papasabugin daw ang Pilipinas at US pag hindi umalis doon. Talaga ba? Nakakatawa naman. Mga ampaw nga kayo hindi nga kayo, puro laway lang yan. Huwag kayong maniniwala dyan sa China. Yun lang po talaga yan. Nako, kahit anong gawin po nila, no, hindi po sila mananalo. At yun nga po, nanginginig na nga po yung mga yan kasi po, grabe na po, no, meron po ngayon na nagsama-sama po ang US, Australia, Japan. At syempre po ang Pilipinas, 'di ba? Nandiyan po sila sa West Philippine Sea, 'di ba? Nagano po sila doon, military training po sila doon. At yun nga po, no, talaga pong yung China po aligaga na po talaga kasi po halos lahat na po ng bansa ay kumakampi na po o sumusuporta sa Pilipinas. Dito talagang may pagmatigasan ang Pilipinas. Walang palag ang China. Philippine military aircraft. I'm warning you again. Leave immediately. Galit na galit. Parang medyo may nervyos yung boses ng Chinese na yun, no? Nagwa-warning pa siya, no? Mukhang din nervyos, no? Mukhang kinakabatidi na siya. Pakinggan mo natin ulit. Philippine military aircraft. I'm warning you again. Leave immediately, or you will bear forward responsibility for all the consequences. Aroy! Nasaksihan ng mismong mata ng Philippine Air Force na walang fighter jet ang China sa South China Sea. Ayun na nga, di ba? Talaga nga. Tarantang-taranta ang China, no? 'Di ba? Syempre ba naman nandiyan ba naman yung US sa ere, no? Kala nila siguro bobombahin sila, 'di ba? Yun na nga, 'di ba? Ang hirap kasi sa kanila, puro sila dakdak, no? Puro sila paninindak ayan. Andiyan na ang US at marami pang iba na talaga pong kakastigo po sa kanila, no? Talagang halos lahat na po ay nakasuporta po sa atin sa Pilipinas. Kakaunti lang rin ang China Coast Guard na nandoon. Di totoo ang balita ng US Indo-Pacific. Mukhang nagtakbuhan na nga ang China pabalik sa kanilang bansa. Ayun na nga. Moving. Still looks like nothing along the runway. No aircraft present. Walang aircraft present. Wala, no, yung US po ang nagsasabi niyan na yung nakakita, no, nag-surveillance yung US diyan. Walang mga aircraft, no, diyan sa sa lugar na yan, no. Kumbaga nag-alisan sila, natakot sa US. Ay nako, China, nako, kayo kasi ayaw niyo kasing tumigil, nako. Halos buong mundo na talaga, kalaban niyo na talaga sa ginagawa niyo yan. Kahit ang US nga ay pinagbantaan rin ng China. Anong nangyari? Wala. Dead ba lang ang piloto ng bomber aircraft? Dito maririnig mo na may takot sa salita ng Chinese na nagre-radio challenge. Natataranta pa yan habang nagbabanta sa Estados Unidos. US military aircraft, Papa 8 Alpha, leave immediately and keep far off so as to avoid enemy standing. Parang iiyak yung boses, no?
Ay, nako China, nako magtigil na kayo, tigil nyo na yan, no? Tigil nyo na yung pangaharap sa Pilipinas dahil po talaga, hindi talaga kayo mananalo, no? Maraming kaalyansa ang Pilipinas, halos buong mundo na tumutulong na sa Pilipinas, tigilan nyo na yung pambubuli nyo sa mga bangka, lalo sa mga bangka, no? Nakakainis yung mga bangka ng ating mga mangingisda, talagang hinaharas din. Walang patumanggalang pangaharas po ang ginagawa sa atin ng China. Buwisit yan, China na yan talaga. Ampal naman ng katotohanan ang China dahil may karapatan ang bawat bansang lumipad na mapayapa ng hindi sinisita. Tama. Halos lahat kasi inaangkin na ng China. Wala namang batas na nagsasabing pagmamay-ari ito ng mga Chinese. Ang Yun na nga kumbaga, sakim, no? Kayang kasakiman nila, yan ang tatapos sa kanila talaga. Ng China, no? Dapat talaga masampulan ng China talaga no. One wrong move lang talaga ng China, isang wrong move lang nila, tapos talaga sila. No, sa dami ng kalaban, sa dami ng tutulong sa atin, no. Sa dami talaga. Sa US pa lang wala na, game over na talaga sa US pa lang. Paano pa kaya yung Korea, Australia, di ba, Japan, South Korea, European Union, halos lahat po ay nakapanig po sa atin. Nako China, mag-isip-isip kayo. ang kakapal na mukha, di ba? Sure that we maintain the rights that we have as a military aircraft to fly in international airspace, maintain our presence in the area, and show that we're not worried about the buildup that's happening and that we are going to continue to stay down here in South China Sea. Hanggat maaari, ayaw ng gyera ng Pilipinas. Kung ipapakita naman ng China na mabait talaga ang mga Chino, go, magkaibigan tayo. Pero kung papakitaan nyo ang Pilipinas na masamang kasal, abay ibang usapan na yan. Pagigiit ng Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kung ipagpapatuloy ng China ang hindi pagtupad sa pangakong aalisin ang China Coast Guard sa West Philippine Sea, di magkagunol ng kung magkakagulo. Made it clear that we will not give up any of our territories, but we continue to reach out and tell them that we are ready to sit down and talk seriously about how to resolve some of the issues involving the territorial claims. Ito sobrang kudos po Kudos po sa pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno ngayon Talaga pong masasabi po nating may bayag po ang gobyernong to. Isipin niyo yung nakaraang gobyerno po ay halos humalik po sa puwet po ng China pero po tayo po ay hindi po ganoon ngayon sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang Tatak Marcos po kasi talaga yan Hindi po pasisindak ang mga Marcos. Kaya pong sobrang saludo po sa ating Pangulo na gumagawa po ng paraan at nagtatrabaho po ang ating Pangulo Talaga pong lahat po talaga kinakausap niya. Lahat talaga ginagawa niya para mapalakas po ang ating sandatahang lakas. Kung alam nyo lang po talaga pong lahat po ay ginagawa ng ating Pangulo. Magkakaroon na rin po tayo ng submarine for the first time po sa history ng Pilipinas. Magkakaroon po tayo ng submarine on the way na po yun. At magte-training na po yung mga ating mga militar po na sasakay po dyan sa submarine na yan para po mapag-aralan po nila kung paano po yan patakbuhin ang submarine na yan. Talaga pong nakakabilib po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya wag niyo pong hahayaan na mapalampas po ang mga ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Suportahan po natin ang ating gobyerno ngayon kasi po Pilipino po tayo, ilaban po natin ang atin Hindi man tayo po makatulong ng pisikal, sana po sa pagsuporta lang sa ating gobyerno dito po sa social media at kung ano pang kaya nating itulong ay itulong po natin sa ating gobyerno kasi po tayo po ay Pilipino. Kung totoo naman na may gentleman agreement si Duterte at Xi Jinping, ibabasura raw yan ng Pilipinas. Hindi raw kikilalanin ng Administrasyong Marcos ang secret deal ng Pilipinas sa China. Kind of an agreement that does not jive with our policy of making sure that our territory is well protected. Will obviously be not recognized. I think that that's already been made clear on many occasions. Diba, not recognized, hindi nila i-recognize yung deal na yon, yung gentleman's agreement na yan Talagang ngayon po natin masasabi po talaga na may pangil po ang batas. May pangil po ang ating gobyerno talaga pong hindi po uubra yung ganyan. Unang-una po hindi po tayo pwedeng umagri sa kalaban.
'di ba? Hindi po tayo magbabow down sa kalaban, no? Kasi po unang-una po, tayo po yung hinaharas nila eh. Tayo po yung walang ginagawang masama sa kanila. Tayo po ay hindi na po makalayag po ng malaya diyan sa West Philippine Sea ng dahil sa ginagawa nila. At dahil nga doon, nakikita na nga po ng buong bayan o buong mundo ang ginagawa sa atin ng China. Kaya bumubuhos po ngayon ang suporta ng halos ng buong mundo na sa atin. No? Dahil nakikita po nilang lahat na tayo po ay binubuli po ng China. Nakikita po nila na marami pong hindi sinusunod na batas itong China, kahit ang international law, ang UNCLOS, kahit po yung pinalalunan po natin noon na na dun sa na batas na yun na tayo yung nanalo, pero hindi ino-honor ng China. Alam niyo na po yung kung anong ibig sabihin doon. Sana po suportahan po natin ang ating gobyerno, no? Diretso po natin. Kayo, anong masasabi nyo sa napakatapong na magpasok ng Pilipinas at Estados Unidos sa China's military base? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Ayun, no, ating po nagawan to ng reaction video. Napakagaling po talaga nito ni Melbs Castle, no? Legit na legit po, no? Kasi po talaga pong may visuals ang kanyang presentation niya po, no? Talaga pong legit po, no? Meron po talaga nagsasalita po dito. Makikita po natin talaga na hindi po to invento, no? Talaga pong suportahan din po natin to si Melbs Castle. Nasa description po ang link ng kanyang channel. Huwag nyo rin po sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para po ma-update po kayo kapag naglalabas po tayo ng itong mga video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.